today's God's message is this. Punta po tayo sa Juan, Kabanatang 15 at Talatang 16. Okay, punta po tayo sa John chapter 15, 16. Okay, pwede ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, read. Amen. Sa tayo manalangin. Takilang Diyos, mga pagdariyan sa lahat. Muli po kami nagsusumama sa inyo. Panginoon, lumalapit at humihingi o Diyos ng paggabay ng gabala ng Espiritu. Lord, truly Lord, hindi namin alam paano namin ipaunawa ang mga salita mo sa bagay ito. Walang sino man ang may kakayahan sa amin upang mag-interpret, Lord God, o magbahagi ng yung salita this morning. But Lord, by your grace, O God, by your power, anointing, O God, this morning, hinihingi ko po, Panginoong Diyos, ang kakayanan sa umagang ito. Lord, nais ko na maging maingat ang pag-deliver ng yung message this morning. Balutin mo ako ng gabala ng Espiritu, Panginoon. Give me wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, upang nang sa ganoon, Panginoon, sa lahat ng makakarinig this morning, Lord, ay mas maunawaan din naman nila, O Diyos. Because we believe that this morning, O God, ang salita mo ay very timely in our life, O God. Marahil may mga bagay kami na gustong unahin, Lord, sa aming buhay, may mga plans kami in our life. But then, Lord God, I do believe sa pamagitan ng yung message this morning ay muli pa i-redirect, Lord God, ang aming pangyapak, ang aming mga lakad, Lord, patungo sa landasin, patungo sa katuwiran, Lord God. Maraming salamat at amin po, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala sa inyo ang mga nalalabi pang oras sa umaga ito. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, maliwanag po yung sinasabi ng Bible, no? Sa English, ito po yung sabi niya, You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Tandaan po natin, no? Ang sinasabi ng Panginoon is, we need to go. Kailangan natin humayo. Humayo, sabi natin. Magpagamit. Yan. Alam niyo po, ito yung isang bagay o bahagi ng buhay Kristiyano, ng mga Kristiyano, na ayaw nilang gawin, yung magpagamit sa Panginoon, yung humayo. Because, para sa ibang Kristiyano, of course, hindi naman lahat, may mga ibang Kristiyano sinasabi na, Lord, kailangan ko munang unahin yung pangangailangan ng ating sambahayan or yung personal needs ko. Lagi naman ganun yung nasa isip natin yung pangangailangan natin. Okay niyo po ba? Pero makikita natin ang sinabi ng Panginoon, sinabi niya muna na yung kanyang layunin sa atin na tayo po'y magamit ng Panginoon. Tama? Kung uunawain natin yung binasa natin kanina, sabi niya, ako'y hindi ninyo pinili. You did not choose me, but it is God who chose us. Siya'y pumili sa atin. Ngunit kayo'y pinili ko at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Are you there? Okay. At ang mga bunga ninyo ay mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama ay sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Tandaan po natin, sa talata na ito makikita na natin that there is a command from God at reward. Nandiyan ka ba? At maraming mga tao, hindi kinakatakot nila na the moment ako'y susunod sa Panginoon, magiging devoted ako sa Kanya, i-dedicate ko yung aking buhay, ikukumit ko yung lahat sa Kanya, baka mawalan ako. Nagkakamali ka, church. Hindi ka mawawalan. Bagos, ang sinabi ng Panginoon, the moment we go, tayo po'y naglingkod sa Kanya, hindi ka pwedeng mawalan. Because, in the history, kung ating babalikan ang Biblia, mula sa una, up to now, in fact, I am one of those people, isa ako sa mga tinawag ng Panginoon, na katunayan, isang patotoo, na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Amen. Makikita natin, walang pinabayaan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga tinawag. From the time of Abraham, from the time of Moses, Elijah, Elisha, si Joshua,
Lahat po yun, even si Caleb, hindi sila binabayaan ng Panginoon, hindi sila nagutom, even Paul, hindi nagutom, hindi sila nagkulangan sa kanilang buhay. Andiyan pa ba tayo? Amen. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon today is, God is calling you. Sabi sa kasi mo, tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon. Ayan. Kasi baka hindi niya alam na tinatawag siya ng Panginoon. Ikaw, alam mo, tinatawag ka, tama? Sino nagsasabi, Pastor, ako ha? Alam ko, tinatawag ako ni Lord. Alam mo ba tinatawag ka ni Lord? Amen. Baka kasi yung katabi mo, hindi niya alam tinatawag siya. Okay? Kasi kailangan lang na ma-remind natin yung katabi natin. Paano mo, sister, ako tinatawag ako ni Lord. Ewan ko lang kita, gusto ko lang parinig sa'yo na tinatawag ka ni Lord. But the problem is this. Many Christians, maraming mga Kristiyano, they do not value God's call. I think message nila this morning, pinamagatang, value God's call. Kasi may mga Kristiyano na alam nilang tinatawag sila, pero hindi nila pinapahalagahan yung pagkatawag sa kanila or panawagan ng Diyos sa kanila. Nandiyan pa ba tayo? So, tayo po'y tutungo sa unang Pedro, kabanatang 1, no? Yun po yung ating pagbabasihan ng mensahe ng Panginoon this morning. Because last Friday night, ako po'y nananalangin sa Panginoon at tinanong ko ang Diyos, Lord, ano ba yung nais mong imensahe sa iyong mga anak this coming Sunday? At isa sa mga bagay na nilagay ng Diyos sa aking puso on that very day, sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang sinasabi niya is that pahalagahan niyo yung pagkatawag ko sa iyo o yung panawagan sa atin ng Diyos. May mga iba, nasa ministry na sila, pero hindi nila pinapangalagaan yung pagkatawag sa kanila. May mga iba naman tinatawag, wala pa sila sa ministry, pero hindi pa rin nila pinapahalagaan yung pagkatawag o yung pagtawag ng ating Panginoon sa kanila. Kaya nga, that's why, ikaw man ay nasa ministry na, you are active in the ministry, and then sa mga iba, you are not active in the ministry. Ang sabi ng Panginoon, value God's call. Pwede ba natin ulitin? Value God's call. Value Yeah. God's call. Of course, nandito naman yung pagnanais natin. Pastor, sa totoo lang, hindi mo alam yung puso ko. Gusto ko naman na pahalagahan yung pagkatawag ng Panginoon sa atin, sa akin. But the problem is, hindi ko alam. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam paano ako pakikinggan ng Diyos. Tunay nga, tinatawag ba niya ako o hindi? So maraming mga Kristyano na hindi nila alam yung tinig ng Panginoon. So ito yung bagay na dapat din naman natin malaman. Well, of course, sa ating pagiging Kristiyano, ilang taon na tayong Kristiyano, lagi ko po sinasabi, how many years na tayong nakakakilala sa Panginoon, nakakarinig ng salita, napakarami na ng pagkakataon na tayo nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay, mga hamon, mga bagyo. Hindi mo ba alam na marahil yan ay panawagan ng Diyos sa iyo? May mga blessings ka, hindi mo ba alam na maaaring panawagan ng Diyos yan sa iyo para ikaw ay maglingkod sa Kanya? Remember this, sa bawat kaganapan sa ating buhay, ito'y ginagamit ng Panginoon para tayo po'y Kanyang gamitin. Nakukuha, problema man yan, naghiwalay man kayong mag-asawa, nag-away kayong magkapatid, nagkagulo sa family nyo, na-bankrupt yung business mo, nawala ka ng trabaho. Lahat ng mga bagay nito is an opportunity for you to hear the Word of God. Nakuha po natin. Nakuha. So, and I do believe, lahat tayo ay nakaranas na ng kalungkutan, pagkahiwalay, pag-iisa. Yung iba sa atin, nadapa na, no, may mga nagkasakit. Hindi pa ba tayo nakapag-isip, maybe, this is God's call, or God is calling me. Tinatawag ako ng ating Panginoon, o ng Diyos. Okay? So, pag-aaralan natin, how to value God's call. Paano nga ba pahalagahan ang panawagan ng Panginoon? Because ito yung napakahalaga eh. May panawagan ng Diyos, but the problem is, hindi natin pinapahalagahan. So, kailangan kasi pahalagahan muna natin. Paano pahalagahan? Ito yung ating pag-uusapan this morning. So, may tatlong bagay lang naman. Laging tatlo lang naman yung ating pinag-uusapan dito. Bakit? Upang nang sa ganun, mas madali lang talaga nating maunawan at magawa yung salita ng Panginoon. Amen po ba?
Amen. So, pwede po bang hiramin yung attention niyo this morning? Pwede ba sa katabi mo, huwag mo muna akong istorbo mo na. Okay, huwag kang magpapa-istorbo sa katabi mo. Okay, this morning, kasi maaaring gagamitin ang katabi mo ng kalaban para buluhin ka at hindi mo marinig ang mensahe ng Panginoon. The message of God this morning is for us. Amen. Para sa bawat isa sa atin ang message ni Lord this morning. Dito po sa 1 Peter chapter 1, verses 1 to 2, ang sabi dito ni Peter, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, sabi gano'n, pinili at itinilagaan ng Diyos Ama. Okay? At ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mabisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, makikita natin sa sulat ni Pedro. Siya po ay nagsasalaysay o nagsasaad ng sinabi ng kanyang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Well, in fact, kung titignan natin ang buhay ni Peter, no, in the book of Acts, nung umalis na po si Jesus, nung pumanik na si Jesus, parang siya na yung tumayong pinaka-leader ng mga, or spokesperson ng buong disciple or yung disciples. Tandaan po natin yan, siya yung naging spokesperson niya. Kasi si book of John, John the Beloved, bagaman si John the Beloved ay napakatindi ng kanyang sinulat, no? But then again, hindi siya naging spokesperson. In fact, si John the Beloved ay isang tahimik na apostol. Like si Peter, talagang very vocal si Peter sa kanyang mga saloobin, no? Very impulsive si Peter. Kapag meron siyang gusto gawin, gagawin lang niya. Okay? So, kung titignan natin, hindi naging maingat. Hindi na pahalagahan ni Peter yung pagkatawag sa kanya. Para yung dati ng nature, yung dati ng ugali, nung di pa siya nakakilala sa Panginoon, ay dinala niya hanggang sa kanyang paglilingkod. Na hindi naman dapat. Nandiyan pa ba tayo? Kaya nga, di ba, ganito rin tayo na nung tinawag ka na ni Lord, para ba yung dati mong karakter, dati mong attitude dati, ay dinadala mo pa rin sa gawain. Yung dati, lagi kang nalilate. Nung Kristiyano ka na, dapat di ka na nalilate. Kahit sabihin yung lagi ako pinaparinggan ni Pastor, nagpaparing si Pastor, narinig mo ba? Kasi, hello, akala kasi walang sound. Narinig mo ba yung mga, na nalilate tayo? Okay. Tama na. Narinig niyo naman. Okay. Sa Sunday kasi, para hindi, wala na narinig. Okay. Kasi kapag sa trabaho, ayaw mo mali. Of course, si Lord, dahil tinawag ka ni Lord, that is one way of valuing God's call. Sa time pa lang. Amen. But then again, hindi tayo dun pupunta. Makikita natin dito na si Peter pa ang nagsalita, no? Na kung saan, sa oras dito, sabi niya, ako isa sa mga tinawag ng ating Panginoon. And he was sealed by the blood of Jesus, by the Holy Spirit. Kaya nga, ganun na lamang ang pagnanais ni Apostol Pablo na tayo po ay maturuan sa pamagitan ng kanyang sulat. Dito po sa 1 Peter chapter 1, hanggang dito po siya sa 13 to 16 na ating pag-aaralan. Punta po tayo sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Ating pong basahin. Medyo mahaba siya, pero basahin po. Punta po tayo sa second Peter pala, rather. 2 Peter chapter 1. Sorry. 2 Peter chapter 1, verse 3. Yan. Diyan tayo muna pumunta. Okay. Sabi niya rito, tingnan niyo po ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So, napakaganda po ng sinasabi dito. Because si Peter, sinasabi niya that we must value. This is how you must value your calling. Ganito mo dapat ingatan yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. And one way, isang pamamaraan
para ating ingatan or paano natin pahalagahan ang pagkatawag ng ating Panginoon is, ang sinasabi is that we need to understand that God is holy. Amen? That is number one. That is the best thing to do. That is how we value God's call. Ganun natin pahalagahan ang panawagan ng Diyos. Ano yung gagawin natin? Una, we need to understand that God is holy. Nakita niyo ba? Unang-unang bagay yun na gagawin natin para sabihin na pinapahalagahan natin ang pagkatawag ng Panginoon. We need to understand that God is holy. We know God. Alam natin ang Panginoon, pero alam ba natin ang tumatawag sa atin na isang banal na Diyos? Baka niyo po ba? Alam niyo po, nung kami mga bata, kapag kami po itinawag ng tatay ko kapag kami busy naglalaro sa labas, of course, wala pa mga cellphone that time. So, ang mga laro pa lang nun goma, Holland, postcard, sabat-sabatan, takbuhan, di ba? So, ganun yung mga palaro ng mga panahon na yun. At kami po'y tatawagin ng aming tatay o ng aming mga magulang. Sometimes, meron kaming, halimbawa, kapatid na, Koy, tinatawag ka ni Daddy. Pero maaaring siya yung tinatawag, hindi naman pala ako. O kaya naman, sasabihin ko, na tinatawag ka ni Daddy. Pero sa totoo lang, ako yung uutusan talaga, pero ipapasok ko sa kanya. Nakanya po ba? Di ko alam kung gano'n din yung dati niyang pag-uugali. And there are times, nag-upgrade yung tawag ng tatay namin. Pumipito na lang. At sa pito na yun, di namin alam bakit parang meron kaming pandinig na na-identify namin kung sino tinatawag. Para baka pag mas malakas, siguro sabihin na natin, or mas matinig yung pito parang ako, or kapag yung medyo malumali lang, or sabihin na natin paggalit, hindi ko alam kung paano yun na, parang ikaw yung tawag. Parang gano'n. Pero, ang punto doon is this, we respond doon sa panawagan ng aming Ama. Bakit? Kasi alam namin, hindi namin sinasabing dahil siya'y banal. Kumbaga, naroon yung tatay namin siya at alam namin siya, kilala namin siya kung paano magalit. Makalimu ba? Kasi napaka-ano lang ng tatay ko na napakabait niya. Kapag nagkasala lang po kami, simple lang po ang parusa namin. Pinaparusa kami, tinatali lang kami. Itatali yung kamay namin. Ngayon, hindi na, di ba? Tatali kami. Ngayon, kapag kaya niyang buhatin, lalagay ka naman sa taas ng aparador. Doon ka, how do you experience that? Kami po na-experience namin yun. Ganun yung mga naging, I call it, discipline ng aking ama nung panahon na yun. Amen. Tignan niyo po, ang pananaw namin is disiplina. So, ganun po yung naging pananaw namin. So, makikita natin dito, kapag hindi natin naunawaan na ang Diyos pala na tumawag sa atin ay banal. So, we need to understand this, na ang tumawag sa iyo ay banal. At ano ang ating respond? Nakikinig ba tayo? Don't we fear God? Hindi ba tayo natatakot? Ang banal ng Diyos ang tumawag sa atin. And yet, wala tayong pagkatakot sa Kanya. We do not respond. At sinasabi natin, Diyos, maghintay ka for the right time. Because I still need to do something in my life. I have this priority in my life. Lord, wait ka lang. Sino bang tumawag sa iyo? Diyos na banal na hindi maaaring paghintahin. Diyos na banal na lumikha ng iyong buhay, nagpahiram ng iyong buhay, nagpapalakas sa iyo araw-araw, gumigising sa iyo araw-araw, nagpapakain sa iyo araw-araw, nagbigay ng business mo, ng trabaho mo. Tapos paghihintayin natin ng Diyos. Don't you fear God? God is holy. We need to understand that. Kaya nga maraming mga Kristiyano, ayaw pa nilang gumanap sa panawagan ng Panginoon. Bakit? Because hindi nila alam ang kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay napakalalim. When we talk about holiness, or God is holy, napakalawak po noon. Hindi natin kayang pag-aaralan sa 1 taon, 10 taon ang kabanalan ng Diyos. Because every day of our life, as we follow the calling of God, nakikita natin, nalalaman natin, nararamdaman natin ang kabanalan ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng simple na halimbawa kung bakit sinabi kong banal ng Diyos.
Sa paggising mo pa lang sa umaga, hindi mo alam nagigising ka talaga the next day. Tama ba? Amen? Hindi mo alam kung gigising ka the next day eh. And yet, we have so many plans. Bukas maglalaba ako, bukas magtatrabaho ako, mag-aaral ako, bukas mag-a-attend ako ng kasal, ng birthday. You know, kung di ba na lang Diyos, hindi ka nagigising the next day. Tama ba yan? Ganun ka ba na ng Panginoon? Maaaring hindi mo ako maunawaan this morning. Ano ba yun, Pastor? Ganun lang ba na lang Diyos? Yes. Because it is a miracle for someone to woke up the next day. Amen? It is a miracle na narito ka pa rin until now. Tama? Napakabanal ng Diyos. That's why, ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16, kung pupuntahan po natin, ang sinabi dito, tingnan natin, therefore, prepare your minds for action, be self-controlled, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed as obedient children. Take note, as obedient children. Sabi niya ganun. Verse 14. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Punta natin sa Tagalog, sige. Verse 13, balik muna tayo. Sabi yan, kaya hindi ninyo sa gawain ang inyong, kaya ihandaan ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang dating sa inyo kapag inihayag na si Yesu Cristo. Verse 14, nagsabi niya, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. 15. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat daw. Sa lahat. Have you heard that? Did you hear that? Sa lahat. Sabi natin sa lahat. Sa lahat. Okay. Napakaano na sa lahat ng bagay na natin gagawin maging banal tayo. Verse 16, ano sabi niya? Sapagkat nasusulat kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So si Jesus mismo ang ating Panginoon mismo nagsasabi, He is holy. Paniniwalaan ba natin yun? Hindi. Well, of course, paniniwalaan natin yun. Bakit? Kasi siya yung nagsabi nun. Ngayon, we need to understand that God is holy. Dito sa binasa natin kanina sa 2 Peter chapter 1, verse 3, sa una pa lang, sinabi na niya, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Imagine, may banal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin o ipinakita sa atin. At sino makakagawa na? Sino makapagbibigay ng tunay isang banal na Diyos? That's why even the power of God is holy. It is divine. Sabi mo, divine. Sinabi divine, it is banal. So sino makakapagbigay nun? Simpleng tao lang ba? Simpleng Diyos lang ba? No. It is a holy God. Tama? Hindi mo alam, hindi natin alam, maraming mga Kristiyano ang hindi alam tungkol sa kabanalan ng Diyos. That's why, masyado lang natin binabaliwala yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. Kaya marami pa rin mga Kristiyano nowadays na naniniwala kay Jesus but they do not want to follow Jesus. Huwag kang manatili lamang na naririnig mo yung Word of God, nakakarinig ka ng messages, nagpupuri ka, nag-worship ka. Okay? May ministry ka, pero pag titignan natin, ay wala pa rin pagsunod. Tandaan natin, ang nais ng Panginoon na makita sa atin ay ang pagsunod. Sabi mo, pagsunod. Saan? Sa panawagan ng Diyos. May ipinagagawa ang Diyos sa atin at kailangan nating maunawaan yon na ang Diyos na nag-utos sa atin, tumawag sa atin ay isang banal na Diyos. Amen po ba? Yun. Dito kasi tayo bumabagsak eh. Kaya nga wala tayong pagkatakot eh. Kaya hindi tayo nagre-respond eh. Hindi tayo sumusunod eh. Sino ka ba, Lord? We need to understand that God is holy. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Ano yung mga bagay na ginagawa niya sa atin. Hindi ka ba na-amaze every day of your life? Oh, iniingatan ka, pinapakain ka, lumilipas yung araw na to, nasosolve yung mga problema mo, bagaman sometimes paulit-ulit yung pagsubok na dinaranas mo. And yet, nariyan ka pa rin naman. Buhay ka pa rin, kompleto pa rin yung family mo. Huwag lang natin basta tignan yung isang bahagi ng ating buhay.
Para nagka-problema ka lang sa trabaho mo, ayaw mo nang sumunod. Banal na Diyos yun. Remember that. Na ano man ang nararanasan mo, hindi ka dapat titigil o titigil at hindi mo dapat tatalikuran ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Nakuha po ba natin yun? Ang sabi naman ng Panginoon, no? Sa 2 Peter chapter 1, verse 3, again, ipinatulog sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Tingnan niyo po again, balik tayo. Bagaman alam natin ang Diyos, pero hindi natin maunawaan o maintindihan ang kanyang kabanalan. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng pagkatakot at pangamba sa mga bagay na kakailanganin natin every day of our life. In fact, majority of the people, not just only the people of God, maging ang mga ibang hindi Kristiyano, ang laging nasa isip nila is paano sila makakasurvive every day. Tama? Lalo-lalo na kapag ang sitwasyon, nagpapaaral ka, tapos medyo yung edad mo, kung titingnan mo, nasa late 40s ka na, tapos yung anak mo, ito pala yung edad niya, o kaya naman, sa mga late 30s ka na, mga 27, 28, 29, ngayon ka palang mag-i-start, mag-aasawa ka pa lang. So sometimes, nandun yung pagkatakot nandun yung pagkatakot, nandun yung doubt mo na susunod ba ako sa Lord o hindi? Magpapagamit ba ako sa Kanya o hindi? Church, we need to understand that God is holy. Hindi mo pwede na ayusin mo muna ang sarili mo o lahat ng mga bagay sa sarili mo bago ka susunod sa Panginoon. Kasi may mga ganong bagay. May ganong sitwasyon tayong ginagawa. Na Lord, gusto ko ayusin ko muna ang aking buhay. Kailangan prepare na lahat bago ako susunod sa iyo sa panawagan mo sa akin. Remember, God is holy. God understands. That is part of God's holiness. Yung pagiging banal ng Diyos. God prepared everything. That is part of God's holiness. Nakalatan, that's why, sabi ng Panginoon, ibinigay ko lahat. Ibinigay ko na. Sabi niya, binigay na lahat ng Diyos na pakailanganin natin sa ating buhay. But the problem, may mga bagay pa tayong gusto sa ating buhay na dinadagdag para lamang sabihin natin, Lord, I want to follow you because narito na lahat. Liban na sa binigay mo, pinagtalo mo, inihanda mo, Lord, gusto ko pa na mayroon pang ibang bagay sa pagsunod ko sa Lord. Sabi ng Panginoon, ganap na o sapat na ang mga bagay na pinagkatiwala ko sa iyo para mabuhay at para maging maka-Diyos. Are you there? Kasi may mga kaisipan tayo na para Lord, para maging ganap ang aking pagiging maka-Diyos, kailangan mo munang mag-aral ng ganito. Kailangan mo munang matapos. Kailangan mo munang mag-train. Well, of course, tama yun, maganda yun. Pero kung hihintay ka munang matapos sa schooling, maghihintay ka munang mag-train, how many years? Kung kinakailangan na ng gaganap ngayon. Tama ba? Nakalimutan natin ang banal ng Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Tama ba, church? Kahit marami tayong kaalaman, ang sabi ng Panginoon, ang kaalaman ng matalino ay aking ipinapahiya at ginagamit ko ang mga mangmang. Bakit ganun? Because God is holy. Paano mapapahiya yung matalino sa mga mangmang? God is holy. Amen. So, uunawain natin, we need to understand that God is holy. In fact, hindi talaga tayo natatapos when it comes to the holiness of God. No? Kasi ang pagiging banal ng Diyos ay hindi natatapos. It is Him. God is holy. Hindi natin pwedeng ihiwala yung pagiging banal ng Diyos o kabanalan sa Diyos. Siya yun. Are you there? Church, so tandaan natin, ang tumawag sa iyo hindi lang basta Diyos. Hindi lang Diyos na lumikha ng mundo, hindi lang Diyos na nagbigay ng buhay mo, ng hininga mo. He is holy. Pwede mo na sabihin, God is holy. Amen. So, pangalawa, punta po tayo. Babala po tayo ng konti, verse 4. So, sabi dito, sa verse 4,
Gayon niya ay pinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging bahagi kayo sa likas ng Diyos. So, dito natin makikita yung tinatawag na divine nature. Kanina yung divine power. Okay, ngayon divine nature. Sabi natin divine nature. Yung likas na pagiging maka-Diyos o yung likas ng Diyos na mararanasan mo rin naman. Hindi ka Diyos, pero yung kalikasan ng Diyos ay maaari mong maranasan o makasayo. Are you there? Nandiyan ka pa ba, church? Okay, so yung divine nature na galing sa Panginoon. So anong ibig sabihin? Kanina, isang pamamaraan is we need to understand that God is holy. Pangalawa, let us live in accordance with the Spirit desires. Okay? Let us live in accordance with the Spirit desires. Nakuha po ba natin? Sa Tagalog, tayo po ay mamuhay ayon sa nasa o pagnanais ng Espiritu. Ganun po kasimple. Para mapahalagaan natin ang panawagan ng Diyos, ganun po, tinawag ka na niya, naglilingkod ka na sa Kanya. At banal ang Diyos, at kinakailangan lang din naman, ang sabi sa binasa natin kanina, maging banal din naman tayo, ang sabi sa 1 Peter, chapter 1, verse 15. Tama po ba? Be holy for I am holy. Maging banal kayo sapagkat ako'y banal. So, ang bahagi ng pagiging banal ay yung pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Kasi Kristiyano ka na, naglilingkod ka na, sa banal ng Diyos, well, of course, ang sabi ng Bible, walang sino mang makakalapit sa Diyos nang hindi banal. Kaya nga si Moses, nung siya po ay tumugon sa panawagan ng Diyos, doon sa bundok ng Diyos, ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Moses, hubalik mo ang iyong mga panyapak sapagkat ang lugar nito ay banal. Bakit ginawa ni Lord John kay, bakit iniups ni Lord John kay Moses? Sapagkat yung mga panyapak, ito yung tumapak sa mundo at napakarami nito. Tama? Ang panyapak natin ang siya nag-iingat sa ating mga paa para hindi tayo madumihan. Tama po ba? So, sabi ka lang, tanggalin mo yan. Ibig sabihin lahat ng mga gawang mundo, kasi gawang mundo yun eh. Gawang tao yun eh, yung mga tsinelas na yun, yung mga sandalias na yun. And it is not welcome before the eyes of God. Tama? Because that place is holy. Lahat ng mga bagay na makamundo ay hindi nagbibigay lugod sa Panginoon. So we need to remove all those things. Yung mga bagay na nasa mundo. Ano ba yung mga bagay na nasa mundo na nasa atin ngayon? Yung mga worldly desires. Ang tao po kasi sadyang napakaraming gusto pang gawin sa kanyang buhay. But if we will go back, ang sabi nga doon sa verse 3 kanina, ang lahat ay ibinigay na ng Diyos. Ano pa ba yung gusto mo? Lahat binigay na ng Diyos para tayo mabuhay. Lahat ng pangangailangan natin para tayo mabuhay, ibinigay na ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Pero ang masakit doon, marami pa tayong bagay na kailangan para mabuhay. Yun ang sinasabi natin eh. Na parang ang isang mamamayan, ang isang tao para mabuhay, especially sa Pilipinas, ay kailangan daw kumita ng 1,200 something. Para daw magkaroon ng isang buhay na disente. Naniniwala ba kayo? Kayo doon? Na kapag ang Pilipino, para siya mamuhay ng disente, kailangan kumikita ng 1,200, let's say 225 pesos. 1,225 for you to live a decent life. Do you believe on that? Kumikita ka nga ng 2,000 a day. Balasumas na ka man. Disente ita? Do you think? Disente yun? Kumikita ka ng 5,000 a day, 10,000 a day, scammer ka. Disente ba yun? No. To live a decent life, isang decent pamumuhay, yung mamuhay ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. That is the decent life. And in fact, ang Diyos ayaw niya yung decenteng buhay sa atin eh. Ang nire-require ni Lord sa atin is a holy life. That is a different thing from decent life. Gusto niya a holy life. Ito yung tinuturo ng mundo sa atin, mamuhay ka ng decente. Pero sinasabi ng Panginoon, mamuhay ka ng may kabanalan. Amen
niyo po ba? Kaya ang mga tao lang, masyado lang nilang inaayos or after lamang sila sa kung ano yung kakainin nila, kung ano yung susuotin nila, sa bahay nila. Di ba? Sinabi ng Book of Matthew yun, ang lahat ng inaalala ng mga tao ay kung ano yung kakainin nila, iinumin nila, gagamitin nila. Pero sabi ng Panginoon, iwasan niyo yung lahat na yan. Kalimutan niyo yung mga lahat na yan. Kasi walang pinabayaan ng Diyos. Tingnan natin yung mga ibon, hindi niya pinabayaan yan. Tingnan natin yung mga damo, hindi niya pinabayaan yan. Tayong pinakamataas na uri na lilikha ng Panginoon. Mas mataas pa tayo sa mga angels na create ni Lord. Tama ba? Imagine mo, yung mga damo na nariyan sila ngayon, din mga ilang araw lang nalalanta, dinadamitan ng Panginoon eh. Yung mga ibon na penny lang, barya lang ang halaga. Pero hindi sila nahulog sa lupa. Ang sabi nila, iniingatan sila palagi ng Diyos. Ikaw pa kaya? Kaya ang kailangan lang natin para tayo po ay makaranas ng, sabihin na natin, yung mga blessings na nagagaling sa Panginoon, is let us live a righteous life. Let us live in accordance with the Spirit desires. Ano yung sinasabi ng Espiritu? Punta po tayo sa Romans chapter 8, verse 5 to 8. Romans chapter 8, verses 5 to 8. Sabi dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay na laman. Ano yung laman ng isip mo ngayon, church? Nababasa mo ba yung laman ng isip mo ngayon? Well, of course. Tama? Ano yung nasa isip mo ngayon? Pagkakakitaan ba yan? O yung plano mo maya-maya after church? Okay? So, tingnan natin. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Iniisip ba natin kung paano natin pagbubutihin ang panawagan ng Panginoon? Iniisip ba natin, o bahagi ba ng ating plano for us to grow spiritually? Iniisip ba natin yon? Nasa pag-iisip ba natin yon? Iniisip ba natin kung paano tayo maging kapakit-pakinabang sa ating mga kapwa? Iniisip ba natin kung paano natin tutulungan yung mga nalalamig? Bahagi ba yan ng ating iniisip? Kung ano yung magiging bahagi mo para sa gawain ng Panginoon? Paano mo mabibigyan ng kagalangan ng Panginoon? Is it part of your plan? Nasa isipan ba natin yon? Is it tayo, church? Is it part ng ating mga everyday life? Ang daming nais ng Banal na Espiritu sa ating buhay. That is to read our Bible. Alam ko, pinuudyokan tayo ng Banal na Espiritu. Basahin mo naman yung Bible. Manood ka naman ng mga Christian movies. Sabi natin, huwag yung mga Korean movies. Okay. Makinig ka naman ng mga praise and worship songs. Eto ba, pinapakinggan natin yung sinasabi ng Espiritu. Dumalo ka naman ng Bible study. Or pinapakinggan mo yung matawag ko, mapagal ko, balo na namang Lord, mapagal ko. Kaya nga uulitin ko po sa inyo, huwag natin idadahilan ang mga bagay-bagay sa ating buhay para hindi tayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Because kapag ibinahilan natin yan, kung ano yung mga bagay na dinadahilan mo sa Panginoon, tandaan natin, kinukuha ng Lord yan. Pag dinadahilan mo na pagod ako sa trabaho ko, kaya hindi ako makatid sa Bible study, kukunin ni Lord yung trabaho na yan. Ano mo ba? Pag dinahilan mo ang anak mo, wala kasi magbantay kay anak mo, kukunin ni Lord yung tata na yan. That is biblical. Even yung mga blessing na yan ay galing sa Panginoon. Bagaman, ang Panginoon na nagbigay niyan, Lord, binigay sa akin ito, babawin mo. Kung kinakailangan bawiin niya, sabi ng Panginoon, para lamang ikaw ay makadalo sa gawain. God will do that. Nakita niyo po ba yung mga nasunugan sa California? Those people who mock God, yung iba doon, grabe sila. Tumawag sila sa Panginoon. That's when the time they realize that that's God. Ano po ba? Sa loob, nakahantog sa ganang bagay eh. Na bago ka sumunod sa Panginoon, sa panawagan niya,
mailalagay ka dun sa pinaka-lowest part of your life. Yung magkakaroon mo muna ng bankruptcy. Yung wala kang mapuntahan. Sana huwag tayong umabot sa ganon. Sana habang malakas tayo, habang may pagkakataon, ay maglingkod tayo sa Panginoon. At huwag mong isipin yung mga bagay na kakailanganin mo. Again, God is holy. He provides everything. Hindi nagsasawang magbigay ang Panginoon. Lalo na kung ikay tinawag niya, hindi kanya pababayaan. May gagamitin si Lord sa taas, sasabihin ng pastor, ang Diyos ko ay laging on time sa kapagkainan. Tapos makikita niyo si pastor, nalalambot kasi gutom na gutom, walang makain. Hindi po ganun. Kung nga yung mga medrep, alam mo yung mga medrep, medical representative sa mga doktor, tama, si Karen, alam niya yan. Makikita mo yung mga medrep na to, ang dala-dala lang nilang mga gamot. Pero makita mo nakakakotse, nakakapot, talagang presentable. Bakit? Because they're presenting their product. So, para paniwalaan sila. Talagang yung mga mukha nila talagang nag-glow. Kasi, babalik sa kanila yan eh. Sasabihin, ito, vitamin C. Pampaganda ng butis. Pagkatapos yung medrep, putlang-putlang. Do you think convincing yun? Di ba hindi? Tama ba? So, makikita natin na hindi aaya ng Diyos na pabayaan ang kanyang lingkod o ang lahat ng sumusunod sa kanya. Pero ang hindi sumusunod, sila yung mapapabayaan. Hindi niyo pa ba nararanasan yun? Sa kabila ng pagsusumikap mo, kulang pa rin. Hello? Sabi ni Lord, huwag mong hayaan na ikaw ang maghanap sa buhay mo. Kasi pag hinanap mo yung buhay mo, mawawala yan. Pero yung mga tao na hindi nila hinahanap ang kanilang buhay, sa halip sila naglilingkod sa Panginoon, sila yung makakasumpong ng tunay na buhay. Yun ba yun? So, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon, no? Tingnan natin, balik po tayo. Verse 6, ano sabi niya? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay tumatay. Ito natin, tingnan nyo. Kung yung kaisipan natin ay tungkol lamang sa mundo, kung ano kakainin mo everyday, kung ano yung plano mo next month, next year, gusto mong mag-abroad, gusto mong mag-business, lahat ng mga bagay, lahat ng mga makamundong bagay. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tingnan niyo po, itong mga tao na ang nais nila ay malugod ang Espiritu, ang banal na Espiritu sa kanilang buhay at magampanan nila kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu, yung inuudyok sa kanila ng banal na Espiritu. Pag sinabi ng banal na Espiritu, manalangin ka, mag-fasting ka, magbasa ka ng Bible, mag-worship ka, mag-share ka. Itong mga tao na to, na tumutugon sa panawagan ng Espiritu, sila yung nagkakaroon ng tunay na buhay at kapayapaan. Tingnan niyo po, listen to this. There are times in your life na nababagabot ka. Sa kabila ng alam mong nag-worship ka, sa kabila ng alam mong na sumasamba ka. Sa alam mo na ginagawa mo sa pananaw mo, yung pinagagawa ng Diyos. But in reality, hindi mo pa pala talaga ginagawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos mo. There are times in a situation, meron kang alam gawin, meron kang nakausap, at sinasabi ng Diyos sa iyo, i-share mo ko, pero hindi mo sinare, nagkakaroon ka ng palungkutan. Because, bakit? Kasi nasaktan mo ang banal na Espiritu. That's why ang sabi sa Ephesians chapter 4, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mo sasaktan ang banal na Espiritu. The moment na hindi natin pinapakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu, sinasaktan natin siya, at pag sinasaktan natin siya, nasasaktan tayo, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Amen po ba? Time to time, kinakausap tayo ng Panginoon. Kaso, mas ina-entertain kasi natin yung pangamba natin, yung takot natin. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo, kaya lang, Lord, yung kakainin namin, yung pangangailangan, babayaran namin ng kuryente, na tubig, yung pag-aaral ng anak ko. Again, let's go back, 1 Peter chapter 1, verse 3. Ibinigay na ng Panginoon lahat. Or 2 Peter chapter 2, chapter 1, verse 3. Ibinigay na ng Diyos ang lahat. Inihanda niya ang lahat. Bago pa niya tayo tawagin, inihanda niya ang lahat. Kasi alam ng Diyos na magiging reason natin sa hindi pagsunod sa Kanya ay mga pangangailangan natin sa buhay. Napakatalino ng Panginoon, and that is part of His holiness. Babalik-balikan lang natin. That is part of God's holiness. He prepared everything for our needs. He prepared everything
when it comes to our life. Amen po ba? Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Hindi pa tama. Kumakain ka pa rin. Pero alam mo ba, na may mas inihandang mas magandang bagay ng Panginoon sa iyong hapagkainan kung ikaw po ay susunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi mawawalan ng pagkain ang iyong hapagkainan. Mag-iisip ka, Lord, saan galing ito? Hindi naman ako nagtatrabaho. In fact, this is our life testimony as a servant of God. Nung ako po ay talagang sumunod sa panawagan ng Panginoon. Because before, ayaw kong pakinggan yung panawagan ni Lord. After ko po sa Bible School, naghintay pa ako ng 10 years. Di ba kinakwento ko sa inyo ito? Tinatawag ako na maglingkod ako sa Sambales, magiging pastor ako doon. Pero sabi ko, hindi. May pamilya ako na dapat kong ingatan. Pero nagkamali ako, si Lord pala ang mag-iingat sa family ko. So nagkaroon kami ng kahirapan. Nahirapan kami sa buhay. Nagre-rent kami ng bahay. Magbabayad kami ng bahay. Talagang barya-barya. Ang binabayad namin, naka-plastic yellow. Yung pambayad namin. Ang hirap ng buhay namin noon. Kami mag-asawa. Tapos, pambal yung unang anak. Tapos, naging mabait si Lord. Dinagdagan na naman kami kagad ng isang anak. So, naging 3. Makita ko, hilelero sila ganyan. Iba-iba yung size ng diaper. Iba-iba yung gatas nila. So, parang maano ka eh. Ang papasok sa isip mo is that you need to work. So, nagtatrabaho kami na. Ano yung mga trabaho namin? Just want to share this to you. Nag-barbershop ako. Meron akong barbershop. Pupunta kami ng Divisoria. Mamimili kami ng baklaran. Mamimili kami ng mga bag, mga chairs, mga laruan. Ibebenta namin. Nagtsatsangi kami mga Japan products sa SL, if you remember that place. SL Supermarket. Nagtitinda kami dyan every tsangi. Nagtitinda kami ng mga manok na prito dahil gusto yun, si Ritz Lichon. So, namana namin yun. Ginaya namin yun. Ang dami namin business. Na yung mga anak namin nasa ilalim ng lamesa sa tsangi. Doon sila natutulog. Abuti kami ng 11 ng gabi. Mayak ka niya. Sa sobrang hirap ng buhay. Kasi hinahanap namin yung buhay na dapat para sa amin. Nagbabayad sila ng sasakyan. So, maraming ginagawa na mga bagay para lang umases on. Napagod ako, nahihirapan ako, nagkasakit ako. So, that's the time pinalapit ako ni Lord. Tinatawag kita. Ang sabi ng doktor, hindi niya alam kung ano yung sakit ko nung nasa AMC Hospital ako. Kasi hindi ako makahinga eh. Nagpaalam na ako nun eh. Sa asawa ko. Nagpaalam ko. Sabi ko, kung anong bahala sa pamilya natin, sa mga kung mag-aasawa ko dapat mas sa atin. Yeah. So, along the way, hindi ma-detect yung aking karamdaman. And that's the moment na sabi ko, Lord, sige na po, susunod na ako. Because I know na tinatawag ko ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung sinabi ko kay Lord, nagkaroon ng 180-degree turn ng aming buhay. Okay, 180-degree, hindi 360. Kasi kung 360, nandito ako nakaharap. Gagawin lang yan, babalik lang sa dati. Pero yung 180-degree, pinalikuran yung dating buhay at hinarap yung bagong buhay. And I saw the promises of God. Nagkaroon kami ng lupa. Dating nangungupahan, dumating yung tayo kami ng paupa. Binabaliktad ni Lord yung bawat circumstances in our life. Amen ba yan? Isang tao, di naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero paano nangyari to? Dahil sa akin? No, hindi. Dahil iba. Sabi, hindi kita pababayan. Kaya nga, lagi ko sinashare na kung alam ko lang, sana hindi naman ako natin pa to. Amen po ba? In fact, sabi ko nga, as I see your life, yung mga nasubaybayan kong buhay dito, sina JP, sina Special, and some others here, sina Pearl, kanina, nakita ko yung mga buhay ng magkapatid natin. Yung dati, kung sino sila dati, at ano sila, yung mga bagay na wala sila, at ngayon, meron na sila. And the reason why, kung bakit yung naranasan yan, is because sumunod ka sa panawagan ng Panginoon. Amen? Kaya gusto ko rin naman i-encourage yung bawat isa sa atin. May igaganda pa yung buhay na yun. Amen ba yan? Umaasa ka ba doon? Na may mas maayos pa na nakaprepare si Lord sa buhay mo.
Amen. Ganun po ang ating Panginoon. Only if we will live in accordance with the Spirit desires. Well, of course, kailangan mag-please natin si Holy Spirit mag-please natin ang ating banal na Diyos sa ating buhay. Kailangan lagi siyang nagagalak sa ating buhay. Amen po ba? So, paano paraan kung saan lagi natin iisipin, Holy Spirit, ano ba yung gusto mo? Do we always ask the Holy Spirit, o tinatanong ba natin ng Diyos, Lord, ano ba yung gusto mo? Last Friday, nung ako pinanalangin dito sa church, more than an hour, ako na nagpe-pray. Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo? Ayan, tinatanong ko sila, ano ba yung gusto mong gawin namin? Okay, so, kung ano yung kalooban mo, Panginoon, nawa, siya po yung maganap sa gawain nito. Amen. So, let us ask God. Alam mo naman na yun din ang hinihintay ng Panginoon. Kung hindi mo talaga nauunawa ng panawagan ng Panginoon, paano yun siya? Ano pa talaga gusto sa aking buhay? Ano ba yung nais mo? Kaya ito yung moment na mapagbibigyan na tayo kay Lord. Yung time of prayer mo na kung saan kausapin mo si Lord together with your Bible. Kasi when you pray, you're talking to God. And when you're reading your Bible, God is talking to you. So makikita mo na talagang hindi ma-miss ka na. The more you have time kay Lord, the more you will hear His voice. Amen po ba? The reason why you're not hearing the voice of God, kaya hindi mo napapahalagahan, kasi nga wala tayong time para pakinggan ang tinig ng Diyos. Ang lagi lang natin gusto is yung pakinggan yung tinig natin. Na Lord, I want this, I want that, I like this, I want to go there, I want to have this one. Ganun lagi yung iniisip natin. Yung lahat para sa atin. Kaya nga, ang tingin natin sa Panginoon is parang genie. God is not a genie. Yung hihingi ka ng mga laging kahilingan. Amen po ba? We are not the master. God is our master. At siya yung humihiling sa atin, humihingi sa atin ng ating panahon, ng ating time. Baka niyo po ba? So, kailangan talaga tayo ngayon, bilang mga tinawag ng Diyos, ay tayo po'y maghingi palagi or lagi tayong mamuhay ng ayon lamang sa desires ng Holy Spirit. Amen? Napawa natin? Amen. Dapat ito na ngayon tinatawag na divine nature natin. Amen? Yung banal na anyo or pagkataon mo yun. Yun na yung makikita sa atin. Nakanyo po ba? Amen. So, pangatlo po, yung tinatawag na increase spiritually. Yan. How to value God's call? Let us increase spiritually. Yun. Isang bagay na nakakalimutan. Ito yung isang bagay na napakahalaga sa Christian Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, they want to grow or increase when it comes to financial. Tama? Ito yung gusto natin lagi. Umiisip tayo ng mga pamamaraan. Paano ba ako kikita? Paano ba mapaparami yung stock kong pera sa bangko? Paano ba madadagdagan yung income ko? Paano ba kami uunlad? Paano kami yayaman? Paano namin mabibili lahat ng mga pangangailangan namin? Siguro papasok din doon. Paano kami makakatulong? Ang ganda no? May inisip ba talaga tayo gano'n na, Lord, payamanin mo ako para matulungan ko yung aking kapatid. Pero kapag mayaman ka na, Lord, hindi pa naman gano'n dagdagan mo pa. Di ba? May mga tao talaga na kapag hawak na niya, nung hindi pa niya hawak, pangako yan, Pastor, pag-hikwa ako na mag-share ko kayong church. Pastor, pag nagkatrabaho ako, Pastor, pag nagka-business kami, nagka-business na, nagkatrabaho na, nakuha na niya yung pinapray niya, nasan na? Nakakalimot na siya. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, gusto niya muna mag-grow tayo spiritually, not financially. Kasi the moment na mag-grow tayo ng financial, maaring yung ating spiritual ay bababa. Kasi mapofocus na lamang tayo sa financial. Ma-overwhelm tayo. Lord, gusto ko lumaki yung business ko. Lumaki yung business mo, nawala ka naman na ngayon ng time. Okay, Lord. Nakalimutan mo ba? Hello? Diba? Yun ang gano'n. Hindi ba nakita si Samson? Lumakas si Samson. Kinagiliwan ng maraming tao. Hinangaan ng maraming tao. Napawalay siya sa Diyos. Si Haring Solomon, same thing. Napawalay din siya kasi yumaman siya. Napawalay siya sa Diyos.
So nagkakaroon tinatawag na decrease o pagbaba pagdating sa spirituality ng isang tao. Pero in fact, na dapat, ito yung mas binibigyan natin ng toon, yung spirituality. Bakit? Tandaan natin, hindi dapat mauna yung financial, physical, mental, no, na pangangailangan. Napansin po ba? O material na pangangailangan. Ang kailangan mo lang mauna is spiritual. Bakit? Kasi kung down ka o poor ka spiritually, you cannot handle material thing, financial thing, mental, tsaka yung health. Hindi mo kayang panghawakan. Nakalimutan po ba? Hello? So, lagi natin ipanalangin na, Lord, increase my faith. Help me to grow more. Kasi ang pag-aalaga, pag-iingat sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay dapat kabahagi dyan ang spiritual. Because all things here on this world is created by God. At tao ang magmamanage nito. Tandaan natin, when God created heaven and earth and everything around it, at iniligay niya ang tao, sabi ng Diyos kay Adam, kay Eve, Adan, i-manage mo ang mga nilikha ko na ito. Well, of course, si Adam, wala siyang kakayahan. That's why the Spirit of God or the wisdom of God comes upon him. Kaya siya nakapagbigay ng mga pangalan eh. Nakuha po natin? Mas naalaga niya. Kaya nga si Solomon, anong hiningi niya sa ating Diyos? Wisdom. Bakit? To govern the people of God. Kasi hindi natin kayang panghawakan ang mga bagay na natatanggap natin araw-araw without the Spirit of God. That's why we need to increase. Sabi natin, increase. Punta tayo sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. Punta po tayo. Ang sabi niya, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan. Tingnan nyo ha? Tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Tingnan niyo po, it's not just a faith alone. Hello? Bahagi ng ating pananampalataya, ang sabi ganon, ay tustusan ng inyong kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Kasi, alam mo yung kabutihan, pero wala ka namang kaalaman. Yun ang sinasabi. May faith ka ba, wala ka namang kabutihan. Nakalimutan mo ba? So, hindi bahaging tustusan, magkaroon ng combination, combine it. Sabi ka lang. So, punta tayo ng verse 6. Ang kaalaman ng pagpipigil. You know it, you have wisdom, pero wala kang timpe. Okay? Ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging Diyos. Napakaganda po ng sinasabi ng Bible. Punta pa tayo, verse 7. At ang pagiging Diyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay nito ay nasa inyo at, ano sabi niya? At, lakas natin, at, ano daw? Okay, hindi tayo dapat nagsesettle, ay, mapagmahal na ako eh. Ay, mapagtimpi na ako, pastor eh. Ay, maganak na ako. Mabait na ako. Mabuti na ako. Ay, mapagpigil, mapagtimpi ako. Pero anong sabi? Anong sabi diyan? Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami. Kailangan nag-i-increase. Kung may patience ka ganito, dagdagan mo. Kung gumagawa ka ng mabuti ganito, dagdagan mo pa. Nakuha. Kung may pananampalataya ka ganito, dagdagan mo. Do not stick. Do not stop. Kasi ang panahon ngayon ay palala na ng palala, pasama na ng pasama ang panahon ngayon. Maaaring yung pananampalataya mo ay hindi na niya kayang sumabay
sa gulo ng mundo ngayon, sa hirap ng buhay ngayon. Maaaring yung pagtitimpi mo ay hindi na pwedeng timpihin pa o magtimpi sa mga bagay na nagaganap ngayon. O yung pagtitis na meron ka dahil sa pahirap na pahirap, baka hindi mo na kayang tiisin pa yung mga susunod. That's why ang sabi, dagdagan mo, kailangan dumarami yan. Sige lang. Because as we draw near to the end of days, listen to this, church. Habang tayo may papalapit sa darating na pagwawakas ng mundo, sa rapture, if you're waiting for the day of rapture, sino naghihintay sa araw ng rapture? Sino naniniwala na mararapture siya? O, di ba? Dumami yung sumagot. Kasi alam natin sa sarili natin, kapag nagkaroon ng rapture, maaaring hindi ka kasama. Maaaring hindi. Okay? Maaaring hindi. Ngayon, nagsabi niya, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkilala ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya ang sabi nito, kailangan let us grow more. And you know what? Ito lang yung kaisa-isa talagang lagi kong hinihingi sa church, sa bawat isa sa atin. To grow more. To grow more. Kasi kapag lumalalim ka sa pananampalataya, kaunting pagsubok sa buhay mo, kaya mong lagpasan yan. Konting problema lang, hindi mo palalaking na kasi you are growing more and more and more and more. Remember, ang puno po kapag nag-grow siya, ibig sabihin, dahil mataas na siya, ibig sabihin malalim na yung ugat niya. Tama po ba? May mga nagsasabi, mga expert, na kung gaano daw kalawak o kalabong yung bunga o yung dahon, yung sanga ng isang puno mangga, specifically, ganun daw kalayo yung kanyang ugat. Is it true? Tama naman, di ba? Mas magandang analogy yun, eh, no? Kasi bakit ka mo? Let us picture this one. Kilala niyo ba yung sino yung kalaban ni Papay? Si Brutus. O yung isa pa, yung ganun yung katawan niya, tapos yung paay na ganun. Makita niyo, hindi proportion. Di ba? Ang pangit yata nun, na nakakalapad ka rin, o takay nakakalaki ka rin. Johnny Bravo, tama. Si Johnny Bravo, nakita niyo sila Johnny Bravo? Ang laki ng katawan ni Johnny Bravo rito, pero yung puan niya, ganun lang. Pero si Olive, kahit napayat, may proportion sa sexy. Okay, ang pangit kaya na mayabong yung pamumuhay, pero yung faith mo, maliit. Kaya pag dumating yung hangin, kahit marami kang mga pag-aari, konting hangin lang, tumba ka. Nakuha po ba natin? Hello? Kasi ang tao nakabatay sa kung ano yung bunga mo eh. Tama ba? Ganun ang tao eh. Ang sabi ng Bible, Luke 19 yata yung sabi niya, na ang buhay ng tao hindi nakabatay sa kanyang kayamanan. Okay po ba? Hindi ibig sabihin mayaman ka eh, mabuti kang tao. Hindi ibig sabihin mayaman ka eh, maka-Diyos ka. No. Hindi yun ang bakayan ang buhay ng tao. Kung titignan natin ang kung bakit niya nakakayanan, o sa puno, bakit niya nakakayanan, yung mga hangin, mga bagyo, kaya dumating sa kanya, sa kabila ng kanyang kasaganaan, pagiging mayabong, bakit? Merong ugat doon na nakahawak na matibay, na matatag na malalim. Nakapuba natin? Are you there? Kaya ang tingnan nyo, maraming mga Kristiyano, konting bagyo lang sa buhay, gumulot niya ang doon, ayaw na niya. Bakit? Yung kanyang ugat. Kasi akala niya, pagiging Christian na, nag-aaral naman siya sa church, akala niya, that's it. No. Hindi pa yun. That is the start. Yun pa lang ang umpisa. Kaya, hindi ka pa ba napapagod na laging matalo ng mundong ito? Lagi ka na lang nalulungkot, konting problema lang, nag-aaway kayo mag-asawa. Naguguluhan na kayo, hindi nyo na alam yung gagawin nyo. Nagsisisihan na kayo sa nangyayari sa inyo. Bakit? Kasi napakababaw ng pananampalataya. Hindi natin ito binibigyan ng toon. Ang binibigyan kasi talaga natin ng toon ay yung mga pangangailangan natin everyday, material, financial, spiritual, set aside. Parang ang sinasabi natin, yung spiritual, basta huli yan. Kailangan magkaroon muna kami ng maayos na business, maayos na pamumuhay, maayos ko muna yung sarili ko, maayos ko muna yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko, bago kami susunod sa Diyos. That's wrong! Sumunod ka muna sa Lord at si Lord ang magsasahin ng lahat na yan. Bakit ko pahihirapan yung sarili ko na ayusin ang lahat ng bagay sa aking buhay
na until now, hindi mo naman naayos. Because in the first place, kung kaya mo ayusin ang pamumuhay nyo, ang pamilya nyo, sana noon pa. Tama. Ang mga artista ang yayaman, pero hindi na naayos sa kanilang buhay. Dumarating pa rin sila sa point na kung saan sumusuko sila at lumalapit sila sa Diyos. And that's the time na ayos sa kanilang pamumuhay. Bakit? Kasi dati na-focus sila sa pag-artista, sa pagbibisa, sa pagpapayaman. Nakalimutan nila ang spiritual, ang paglago spiritually. Pagkatapos pag may problema, iiyak-iyak ka. Tapos hindi mo alam kung sino tatawagan mo. Pastor, sister, brother. Tapos i-advise ka, mo na naman tatapan. Tama? Di ba? Ang sarap sa bumutan. Tama ba? Ang sarap kurutin. Ang gusto ko mangurot, alam mo sa bilik mata eh. Di ba? May po ba doon? Sinishare tayo eh. Para maging malalim. Tinuturuan tayo para maging malalim. Because, kapag naayos natin yung ating pundasyon, take note, listen to this. Pag naayos mo yung pundasyon ng iyong pananampalataya ng iyong buhay, and the foundation of our life is Jesus. Tama? Imagine this. Si Jesus ang umahawak sa buhay mo. Imagine mo, meron bang bagyo na makakatalo sa'yo? Hello? Wala. Bakit? Si Jesus ang umahawak sa'yo. Remember this. Anong sabi sa Job 26:7? Ang Diyos ay itinali niya o isinabit niya ang mundo sa kawalan. Imagine that. Sinabit ng Diyos ang mundo sa kawalan. Wow, grabe. Walang pinagsabi, pero He hangs the earth upon nothing. Paano yun? God is holy. Tama? Hindi na maunawaan eh. Because everything happens in our life. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may relasyon sa ating spiritual life. And let us think of this, na ang bawat kaganapan, kaguluhan, pagsubok sa ating buhay, ang nais ng Panginoon ay makakilos siya. That is the opportunity for God. That is the time for God to move in our life. To experience Him, to know Him, that He is God, that He is holy. Let us, sige, okay lang naman, entertain natin yan, no? May pagsubok. Okay lang yan, hindi ko sinabing, iyan mo lang, sige, pagsubok. Hindi ko sinabing yan, basta nandiyan yung pagsubok. Yan, bayan mo lang. Bayan mo lang yung sa pagsubok. Ang sabi ng Panginoon, magpasalamat ka, o have joy, mag-alak ka kapag ikay dumaraan sa mga pagsubok. Bakit? Imagine mo, may pagsubok ka na. Gusto ng Panginoon, mag-alak ka pa. Sino dito yung may pagsubok? Sino may dinaraanan dito ang pagsubok? Amen. Ano sabi ni Lord? Magalak ka. And the way to express that joy is to be thankful. Lord, thank you, may dinaranas ako ngayon. Kabaliwan, no? Kamangmangan, kahangalan. Imagine mo, may pagsubok ka, pero Lord, thank you, may pagsubok ako ngayon. Alam niyo po ba, kapag ang isang Kristiyano, pabigat na pabigat na pabigat ang kanyang pagsubok, it means, gusto niya kasing tumatag, lumalim, tumibay, ang iyong pananampalataya. It means na hindi ka na pwedeng matinag lang ng konting hangin lang. Dahil tumatagal ka, lumalalim ka sa pananampalataya, ang pagiging pagsubok na daraanan mo ay palaki rin naman ng palaki. Amen po ba? At parami rin ng parami. Listen to this. Si Job, dahil masyado na siyang malalim sa Panginoon, he is so in love with God. Talagang iniibig talaga ni Job si Lord. Hindi lang isang problema dumating sa kanya sa isang araw. Hindi lang dalawa sa isang araw. Hindi lang tatlo sa isang araw. Kundi, 4 na pagsubok ang dumating sa kanyang buhay sa isang araw. Bakit? Kasi kung isang pagsubok lang, kaya-kaya ni Job yan. Sabi ni Satan, isang pagsubok, kaya ni Job yan. Napakalit lang yan. Kung para sa pananampalataya ni Job, napakalit lang nun. Kaya ni Job yan, hindi niya iindahin. Okay? So, sabi ni Satan, dagdagan mo pa. Ginawa ni Satan, dinagdagan pa. Kaya pa rin ni Job. Hindi na provoke or na-tempt si Job na sumpayin ng Diyos. Pangatlong beses, same!
Same! Hindi natitinag si Job. Because Job is deeply in love to God. He is faithful to God. Hindi siya natitinag ng mga bagay. Pero may isang time sa buhay ni Job, no? In fact, yung pangatlo, di ba yung namatay yung family niya? Yung pang-apat, siya na mismo yung tiniran. Yung katawan na niya. Tama ba? He was despised by people. Pati yung asawa niya, iniwan siya. He is all alone. He questioned God. Kinwestiyon niya si Lord. Pero hindi siya nanumbat sa Panginoon. Okay? Hindi siya nanumbat sa Panginoon. Pero dumating yung time na yon, no, na nakita pa rin ng Diyos si Job na naging matatag. Alam niyo si Satanas, sabi niya, kung isang problema lang, hindi kanya kayang patubayin. Tama. Siguro yung sa akin dito, 2-3 yung problema. At saka parang yung magkakaugnay. Alam niyo po, itong church nito, our church is so blessed. Kasi lagi ko yung pagsubok. Sa totoo lang. Alam niyo, ang church dito ay talagang para sa Panginoon. Or ang Panginoon talaga yung itatas. This is a genuine church, a real church, a true church. I can say. Kasi hindi nawawala ng pagsubok sa church eh. Yung mga members natin, grabe, parang magsawa kasitan. Kasi imagine mo si JP lang, last Sunday. Di ba JP? Anong tinamaan mo? E-bike. Imagine niyo yun. E-bike. Problema niya yan, siyempre. Kanina, JP, nahulog yung sasakyan niya. Grabe yan, oh! Si Roman, ano nangyari sa'yo last Monday? Serving. Tama ba? Nandiyan si Roman. Si Roman yan, tama? Oh. Serving. Tama ba? O, kagabi na naman nangyari, man? Nakabagay yung driver mo. Masyado pinagpahala ng church. Amen. Masyado pinagpahala ng church. At alam mo, marami pa sa iba. Marami pa tayong hindi pa. Kung pwede, pastor, hindi ako aking tuloy. But praise God, nakarin tayo ng good news kanina, tama, ating kapatid. Amen. Good news yung kay Sister Pearl, kay Brother Dom. Ito, God news. Ito, balita ng Diyos. Tama ba? Hindi pala siya bad news, kasi wala namang bad sa mga Christians. Tama ba? So, this is God news because JP has a Godfidence. Tama ba? Ganun lang Panginoon. So, sabi ko, sobra na ang pagbubugbog ni Satan. Pero, tingnan po natin. What happened to Job? When he overcomes every trials in his life, ano ginawa ng Panginoon? Renomote siya. Sabi mo, renomote. You want promotion from God? Amen. Amen. Kasi itong purpose ni Lord, sa bawat tunawag niya, sa bawat naglilingkod sa Kanya, maglilingkod ka hindi lang para sa kanyang uri ng pamumuhay. There is a promotion. Again, let us say promotion. Hindi lang reward, kundi promotion. Amen po ba yan? Ito yung isang bagay na mararamdaman natin. Sa buhay ng ating kapatid, Sister Sherry, if I may use her testimony. Lagi naman, alam naman natin si Sherry, para siyang jagger na talagang bukas yung buhay niya sa atin. No? Alam naman natin, nangyari sa tindahan din sa pwesto nila. Ilang iyak din ang iniyak natin ng ating kapatid. Yung pagduruso niya for how many years sa kanyang pwesto. Then suddenly, sabi ni Lord, tama na patunayan ko na talagang mahal mo ako, Sherry. Ipapromote na kita. Binigay siya ng pwesto. Amen? Bakit? Hindi siya sumuko, hindi siya tumalikod, hindi siya nagbago ng paglilingkod pag-ibig sa Diyos. She remained faithful to Him. Amen, diba? Kasi, this is an opportunity for us to increase our spiritual life. Dito mo ngayon may i-apply yung mga natutunan natin. In times of trouble, in times of worriness, in times of storm, in times of heavy rains, dito mo ngayon i-apply kung ano yung mga narinig natin ng messages dito. Tama ba? The reason why you are hearing these messages, or every messages, nakakarinig tayo dito. Bagaman hindi mo magagamit ngayon, pero magagamit mo ito someday. Para bang ganito lang, lagi ko sinasabi sa inyo, na tayo po'y nag-aaral, at habang tayo po'y nag-aaral sa loob ng iglesia nito, let's say, pinag-aralan natin, it is about fear, it is about storm, it is about temptation, about trials, about love, and everything.
Pag napag-aralan natin to, at sinasabi ko sa inyo, naunawaan niyo po ba? Amen. Tama? Sumasagot tayo ganun. Narinig niyo ba? Naunawaan niyo ba? Amen. Okay? Dahil naunawaan niyo, let us have an exam. Parang gano'n lang eh. Pag tinanong, naintindihan niyo ba? Amen. So narinig ni Lord, okay, pastor, naintindihan naman nila eh. Okay, magkaroon tayo ng exam. Ano yung exam? Testing mo, yung mga test, trials. I-apply mo ngayon yung narinig mo kung talagang naunawaan mo. Kaya nga, let us be very careful kapag sinabi natin, Amen. Sa panahon ng bagyo, maging matatag tayo, Amen! Kapag may pagsubok ka ba, magpapatuloy ka pa rin, Amen! Okay, sabi ni Lord, ilagay natin sa pagsusulit. Bigyan natin siya ngayon ng pagsubok. Tingnan natin kung maglilingkod pa rin. Eh, nandiyan yung pagsubok. Nandiyan yung testing na wala ka ng trabaho. Maglilingkod ka pa rin, pero ang sinabi mo, Amen. Amen daw. Sige. Tingnan natin kung talagang maglilingkod pa rin ang pag nawala ng trabaho. Eh, kung patingin na wala ka ng trabaho, dali lang bagsak ka na. Bakit? Kasi hindi naging malalim yung spiritual life mo. Maraming mga Kristiyanong bumabagsak, tumatalikod, nanghihina, sumusuko. Bakit? Kasi walang increase spiritually. Hindi nag-grow spiritually. Kaya marami tayong mga kapatid nowadays sa church. Sabi ko nga, kung talagang iipunin natin ang mga members natin, marami tayo. Kung titignan nyo yung mga church natin ngayon, maraming wala dyan. Maraming wala dyan. Pero alam nyo po, nagdagdag kami ng church lately. 22 yung tinagdag. Na-occupy naman. Pero kulang pa yung mga members natin. Wala sila rito. Bakit? Because they are suffering. They are in the midst of trials. They are in the midst of the storm. At dahil nakakayanan sila nun, mahina ang kanilang spiritual life. Ang dalili ng sumuko. Sabi ko po sa San Fernando, dahil meron nga kami na-share nila, Brother Edwin, last time nung kami po ay nasa Clark. Meron isang lalaki na kwento ko lang sa inyo kasi baka hindi nyo pa narinig ito. Meron pong estudyante doon, after namin nagkaroon ng fellowship last time. Actually, hindi naman talaga men's fellowship. Meron lang kami talagang pinapalakas, no, si Brother Ryan. So, we decided na pumunta sa Clark para lang medyo magkaroon kami ng fellowship. Pero inopen din naman natin ito sa kabuuan. Kasi napakahalaga na ito. Lalaki na si tatay. Kalalaki na sa taas nga natin ano. Yun. Sana makita po namin kayo kapag meron tayong fellowship. Ano? Kasi the moment na nagkaka-fellowship tayo, mas lalo tayo lumalakas. Ano? So, meron kami nakita doon, mga kalalakihan, kabataan, mga college student, umiinom sa tabi ng van ng Brother Edwin. Tinanong namin, bakit kayo umiinom? May problema po siya. Pamilya, hindi po. Sa eskwela, hindi po. Pera, hindi po. Babae, opo. Babae, iniiyakan niya. Bakit? Kasi po yung nililigawan ko, yung gusto ko, kanya. Binalikan niya yung ex niya. Nung wala sila ng ex niya, ako po yung kasama niya. So, inassume mo na kayo na, no? Opo eh. Inassume niya na may pag-asa siya sa babae kasi sa kanya sumasama. Pero dumating yung time, nagkabalikan sila. So, na-broken heart to. Nag-broken heart yung lalaki. Alam niyo, sabi ko sa amin, gawa kang China. Marupok to. Marupok ba yung katabi mo? Gawang China yan. Okay? Yun sinabi ko sa amin, babae, ang daming babae. Bakit yung bang pinagpalit sa'yo? Mas bako sa'yo? Yun nga po eh. Hindi eh. Dapat ka nga masaktan. Dapat ka nga mag-inom. Saan man lang yung pinalit sa kanya sa talagang pogi pala. Hindi naman pala. No? So, marami mga Kristiyano na kapag hindi nakayanan yung pagsubok, ito yung ginagawa nila. So, napakarupok nila. Made in China ang kanilang faith. It is not made in heaven. Amen? Our faith is made in heaven. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Amen. So, next ko pong i-share sa inyo yung last part ng Book of Peter. Dito po ako magtatapos. Doon sa ating binasa kanina. Sa ikalawang Pedro. Verse 10. No? Sa verse 10 tayo.
Sabi niya, kaya mga kapatid, listen to this, ito yung pinaka-conclusion. Lalo pagsikapan ninyo na patatagin ang, sabi niya, ano daw? Bahagi nung patatagin is to valuing. Okay? Kasi pag hindi mo binavalue, pinapahalagan, hindi mo mapapatatagin. Tama po ba? Dahil pinapahalagan mo, of course, nandun yung desire mo na tumatag. Okay, sabi niya, kaya mga kapatid, lalo pagsikapan ninyo, may effort, meron kang gagawin, may action. Tama po ba? Patatagin ninyo ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Tandaan mo, kahit ganyan ka, ano man natapos ng pag-aaral, ano, kalalagayan mo, pinili ka ng Diyos. Walang duda yun. Tama po ba? Do not question God, Lord, bakit ako? Basta. Okay? That's the answer. Basta. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, take note of this, hindi kayo matitisod kailanman. Are you there? Okay. Verse 11, punta tayo. Last verse. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo, take note of that, masaganang ibibigay sa inyo sa mga tao na nagpapatuloy at hindi natitisod. Are you there? Sa mga hindi napapatinag, hindi nagpapatakso, hindi nagpapadala, hindi natitisod, kayo po yung gagawa or makakaranas ng masaganang bagay na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Okay niyo po ba? Sila lang na gumaganap, nagpapatibay, nagiging totoo, hindi nagpapatisod sa lahat ng bagay. Sila lang ang makakaranas nito. Isang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, alam niyo po, sabi ng Matthew 7:21, maraming iiyak eh. Lord, naglingkod kami sa iyo ah. Lord, nag-preach kami. Naging part ako ng music team. Naging usher ako. Bakit hindi ako makakapasok sa kalangitan? Kasi hindi ka talaga sumunod ng katotohanan sa Panginoon. Let us all stand.